Guys, kwentuhan muna tayo pakinggan po natin kwento. Ang dulot o bisa ng salita may isang binatilyong nagngangalang Marco, kilala siya sa kanilang baryo bilang magaling makipagbiruan, ngunit madalas ay masakit at masama ang lumalabas sa kanyang bibig, hindi niya iniisip kung nasasaktan na ang iba sa kanyang mga pananalita. Isang araw, nagbiro siya ng masakit laban sa kaibigan niyang si Ramon, dahil doon, nagalit si Ramon at nagkaroon sila ng alitan. Totoo ang sabi ng Kawikaan Kapitulo 15 versikulo 1, ang malumanay na sagot ay nakakapagpaginhawa ng galit, ngunit ang masakit na pananalita ay nakakapagpagalit. Lumipas ang mga araw, at unti-unting napansin ni Marco na lumalayo na sa kanya ang mga kaibigan niya. Hindi lamang sila nasaktan, kundi sugatan din ang kanilang puso, gaya ng sinasabi sa Kawikaan Kapitulo 15 versikulo 4, ang magiliw na pananalita ay punong nagbibigay buhay, ngunit ang masamang salita ay nakakasugat ng puso. Isang guro ang lumapit kay Marco at pinaalalahanan siya ng Efeso Kapitulo 4 versikulo 29, huwag kayong bumigkas ng masasamang salita, kundi yaong makabubuti at makapagbibigay ng biyaya sa mga nakikinig. Doon lamang naisip ni Marco na hindi nakabubuti ang mga salita niya, kundi nakasisira. Isang araw, dahil sa masamang pananalita, muntik na siyang mapasama sa gulo. Napatunayan niya ang Kawikaan Kapitulo 21 versikulo 23, ang nag-iingat ng kanyang bibig at dila ay nakakaiwas sa gulo. Napagtanto ni Marco na lahat ng salitang lumalabas sa bibig ay may balik din. Naisip niya ang Galatia Kapitulo 6 versikulo 7, kung ano ang inihahasik ng tao, siya rin ang aanihin, dahil puro masamang salita ang kanyang ibinubuga, masamang pakikitunguhin ang kanyang natanggap. Simula noon, nagsikap si Marco na magbago, natutunan niyang ang tamis ng pananalita ay nakapagbibigay ng kapayapaan, pag-ibig, at pagkakaunawaan. Aral, ingatan ang bawat salitang lumalabas sa ating bibig, sapagkat ito ay may kapangyarihang makasugat o makapagpagaling, makasira o makabuo ng pagkakaibigan. Kung inyong nagustuhan pa-like, share and subscribe para malaman din ng ibang nating mga kababayan ang ugnayan sa Diyos at sa kapwa. God bless you all.